Isinampa naman sa tanggapan ng Ombudsman ang mga reklamong plunder, malversation at graft ng isang mambabatas at ng civil society group. Laban ho dito kay Vice President Sara Duterte at nais ng grupo na panagutin ang pangalawang Pangulo kaugnay sa tinatawag nilang paglulustay ni Inday. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ! Alex, tila may bagong pasabog ang kilalang kritiko ng pamilya Duterte na si dating Senator Antonio Trillanes IV. Yan ay matapos ang kanyang naging pagpupulong sa kanyang mga naging kaalyado sa isang pagtitipon kahapon. Naging usap-usapan ang post sa social media platform na Facebook ni dating Senador Antonio Trillanes IV kagabi na may caption na brainstorming about things to come. Walang ibang senyales ukol sa kanilang pinag-uusapan, pero kaninang umaga may pasabog ang dating senador nang magtungo ito sa tanggapan ng Ombudsman. Mga kasong plunder, malversation, reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at maging bribery, yan ang nilalaman ng daan-daang mga pahina ng reklamo na isinampa sa Ombudsman ng grupong The Silent Minority at ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay VP Sara Duterte. Gusto ng grupo ni dating Senador Trillanes na panagutin si Vice President Sara Duterte kaugnay sa tinawag niyang paglulustay ni Inday na nag-ugat sa bilyong-bilyong confidential funds ng pangalawang Pangulo. Lumabas noong Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis sa sobrang dami ng mga anomalya. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin kasama ang The Silent Majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa na mga nakaligtaan ng publiko. Kabilang sa naging batayan ni Trillanes sa kanilang isinampang reklamo ay ang 650 million pesos na confidential funds na nilistay umano ni Sara Duterte nung siya'y naging kalihim ng DepEd at sa Office of the Vice President. Ang paglustay rin sa 8 billion na halaga ng mga overpriced laptops noong siya'y DepEd Secretary. Ang gross incompetence umano ng pangalawang Pangulo dahil rin sa 12 billion na naging COA disallowances sa DepEd at maging ang 7 billion na unliquidated cash advances noong panahong siya ang kalihim ng Education Department. 2.7 billion na confi funds rin mula sa ghost employees ng Davao City nung siya'y alkalde ng naturang lungsod. Ilan lamang yan sa mga grounds ng complaints ni Trillanes. Akusasyon pa ng dating mambabatas. Unfit to hold public office rin ng nakababatang Duterte dahil sa mga naging aktwasyon nito nang bantaan nitong papatayin niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte at lahat ito ay mga certified true copies ng mga official document. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft na napakaliwanag na violation. May sagot rin si Trillanes sa mga napauna ng lumabas na resulta ng iba't ibang survey kung saan lumalabas na mataas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara sa kabila ng mga ugong-ugong na mga issue laban sa kanya. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. Kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero
ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Dagdag pa ni Trillanes, kailangan mabuksan ang bank accounts ni VP Duterte para makita ng taong bayan ang bilyong halaga umano ng tinanggap ng pangalawang Pangulo sa mga drug lords. Tiwala si Trillanes na aaksyonan nito ng Ombudsman lalo pat mayroong Memorandum of Agreement ang Ombudsman sa AMLAC na magbibigay daan para mabuksan agad ang mga bank accounts ni VP Sara kung makitaan ito ng probable cause. Kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Wala pa namang tugon rito ang kampo ng pangalawang Pangulo. Alex, pero sa isang pahayag, nagsabi ang Senadora Risa Hontiveros na walang agenda doon sa naging kanilang pagpupulong kasama ng kanyang mga kaalyado. Alex. Okay, dahil TJ, dalawa ng inihaing reklamo dyan sa Ombudsman, anong plano ng Ombudsman? Iko-consolidate ba nila itong mga reklamong ito? Alex, mukhang maidadagdag itong mga new cases or new complaints na inihain kanina sa Ombudsman dahil yung itong mga complaints na ito ay bago at wala pa dun sa mga naunang complaint. Kumbaga, pagsasamahin na ito, saka iisahan na lang ang kanilang mga isasagawang pagpapatuloy na preliminary investigation doon sa mga magiging isasampang reklamo laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Alex. O hindi ba sila nag-usap-usap yung unang nag-file noong December 12? Eh di ba kasamahan rin nila yun? Tama Alex, so magkakasama, magkakaalyado sila pero ang nag-focus yung, kung di ako nagkakamali dahil ay also covered yung unang nag-file ng complaint na sila Professor Shelo Magno, yun ay nag-focus dun sa mga confidential funds at ito naman ngayon, yung mga complaints na inihain ni dating Senator Antonio Trillanes IV ay may kinalaman naman dun sa mga naging pahayag rin ni Maramil Madriaga na iniuugnay o kilala raw ng ating VP Sara Duterte at maging yung ibang confidential funds nung siya pa ay nasa Davao City. Okay, sige. Maraming salamat sir. TJ Mendoza, mata natin. Dyan po sa Ombudsman.